Samantala, mahigit sa 12,000 pamilya na ang apektado ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Dahil dito, patuloy ang hakbang ng Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police para tulungan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Makinig sa mga evacuation protocols at unahin ang kaligtasan. Ito ang paalala ni Assistant Secretary Arin Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare Development sa mga residente na nasa paligid ng Bulkan Kanlaon. So you need not worry about food or other items kapag kayo ay lumikas. Mas mahalaga po na protektahan natin yung ating pong mga buhay. The government is ready to provide the necessary assistance to all of you. Ayon sa DSWD, mahigit 12,000 pamilya na ang apektado mula sa 28 na barangay. Tiniyak din ni Dumlao na may tulong para sa mga bata, matatanda, kababaihan, may kapansanan at kanilang mga psychosocial needs. Itong sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center na kung saan yung pong mga family food packs na po-produce natin kung kakailanganin na mag-dispatch tayo ng karagdagan doon sa ating mga hubs. Samantala, nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon matapos ang pagputok kahapon ayon sa PHIVOLCS. Hindi rin natin pwede pa munang ibaba yung Alert Level 3 from Alert Level 3 to Alert Level 2 kasi nga po as we've seen yesterday, nagkaroon pa po ng eruption and we have to assess this on a day-to-day basis. Sinabi naman ng PNP na nasa 400 pulis ang nakadeploy para sa seguridad sa apektadong mga lugar. Ipinagbawal ng LGU ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil posibleng magsabog muli ng abo ang bulkan. Maliban po doon sa evacuation center na ating binabantayan, ay maigpit din po tayong nagsasagawa po ng mga checkpoints at border control para siguraduhin po na wala pong makakabalik doon sa mga danger zone. Tiniyak naman ng COMELEC na makakaboto pa rin ang mga naapektuhang residente. Hindi pa pwede tayo na mag-disenfranchise ng mga kababayan natin dyan sa bandang area ng Kanlaon dahil lamang sa pagputok ng bulkan. At all costs, we must ensure na makakaboto sila sa ngayong darating na halalan. Giit ni Garcia, magkakaroon ng makeshift polling precinct kung kailangan. Walang apektadong transmission device sa ngayon. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.